So ayun na nga guys, naisipan namin mag-ride ngayon. Umalis kami mga 5 AM. Ayan. Inabot kami ng mga 1 hour sa biyahe at nakarating na rin kami. Medyo maulan kasi may bagyo daw. Kaya hindi kami masyado nakapag-video papunta. Nakapag-video na kami nung malapit na kami pababa dun sa may pinaka-entrance. So papunta nga pala kami dito sa may Casa Peregrine, sa may Tanay. Eto, makikita natin na medyo malubak nga dito sa may pababa. So kailangan medyo malakas yung preno nyo. At ayan, ingatan nyo lang, medyo may mga malalalim na part dyan. Ayan. Nakarating na kami ng safe dito. At naka full gear kami. May dala-dala kaming kapote. Buti na lang may dala kaming kapote. Pero nung umalis kami sa bahay, medyo wala namang ulan. Pagdating namin dito, medyo ma-foggy siya. Tsaka medyo malakas yung ulan. Ayan, dumating na kami dito. Casa Peregrine. Resort and restaurant. Medyo malungkot ang aking bebe, si Madam. Dahil dumating nga kami, malakas ang ulan. Baka daw hindi niya makita yung Sea of Clouds. Pero tinignan natin mamaya. Ayan, nagbayad na kami, may bayad na entrance dyan, 50 pesos per head. Ayan, dito muna kami sa may lunch nila dito. Ayan, pahinga muna kami dahil medyo malakas nga yung ulan. Ayan, maganda yung lunch nila dito. Ayan, tapos sinaya ko na siyang bumaba. Sabi ko, baba na kami, baka pwede kami magkape at kumain na. Medyo nagutom ako sa biyahe eh. Ayan, bumababa na kami. Medyo kami pa nga lang yung tao na dumating dito kasi sobrang aga namin. Saktong 6 nandito na kami. Ayan Ayan. Makikita nyo sobrang kapal ng hamog. Ayan si Madam. Naiinis na sa ulan. Gusto na daw niya kumain. Ayan, meron dito parang lagoon na may maraming goldfish. Ayan. Papunta na kami at mamimili kami ng pagkain dito. Ayan, makikita nyo sobrang wala pa talagang tao. Kakabukas pa lang talaga niya. Maaga kami pumunta kasi para ma-solo namin. Tapos baka ma-traffic kasi. Ayan. First time namin pumunta dito. At mukhang maganda naman talaga siya. Check namin yung mga pagkain nila. Baka hindi na kami mag-activities kasi sinarado yata nila dahil nga may ulan. Ayan Galit na si Madam sa ulan. Basa daw siya. Ayan Malungkot si Madam. Ayan, puro foggy yung nakikita niya. Ayan ang Sea of Clouds daw. Sea of Fog. Ayan, may mga treehouse sila dito. Mamaya gagala tayo dyan. Ayan ang ganda, diba? Nakaka-relax dito. Masarap magkape. Ayan kinuha na namin ang menu. At pipili na kami ng pagkain dito. Ayan na si Madam, pumipili na. Ayan, pumipili na kami ng pagkain dito. At pinakagusto ko nga dito yung pinakasikat nilang baterol. Tsaka yung champurado nila. Ayan, yan yung in-order ko, yung champurado. Marami silang dessert dito. Yan, yung champurado na yung kulay white tsaka yung chocolate. Pinili ko yung chocolate. Tapos order din si Madam ng kanyang lomi. Ayan. Yan yung mga menu nila dito. Yan, pang gusto nyo pumunta dito, nag-open sila 6 AM. I-search nyo lang sa Google Maps, Purok 4, San Mateo, Pintong, Bukawe, San Mateo, Rizal. Or i-type nyo lang Casa Peregrine Resort and Restaurant. Makikita nyo na yan. Ayan.
Habang naghihintay kami dito, yan, tumitingin-tingin muna kami, gala-gala, yan. Yan, unti-unti na nagkakaroon ng tao, dumarating na. Ayan. Kumakapal yung fog habang umuulan. So yun, naisipan namin pumunta dito para lang medyo mag-unwind, quick break. Medyo busy kasi yung buhay namin, puro trabaho lang. Yan. Kahit nung dumating yung pagkakataon na makapag-break at makapunta sa Casa Peregrine, San Mateo Rizal, hindi ko na pinalampas. Kung kaya kami pagkakataon kayo na mag-break, yan, pwede kayong dumaan dito. Pakiramdam mo medyo busy na kayo or exhausted, ito na yun, yung break na hinahanap nyo. Mabilis lang pero sapat na para maramdaman ng presensya ng kalikasan at makapag-recharge kayo. So ayun, pasensya na kayo sa boses ko kung medyo may ubo kasi ako. Kasi nga gawa ng panahon, yan, may sipon tayo tsaka ubo, yan. Makikita nyo yan yung mga pagkain nila dito, may brownies, may cupcake, ayan yung champurrado nila. Ayan. Sulit naman yung binayad namin dito. Around 200 to 300 pataas yung presyo ng pagkain nila dito. May nakita akong patay na goldfish dito, pwede nang ihawin. Ayan si madam, medyo gumagala-gala na siya. Hanap na kami ng pwesto dito. Ayan. Ayan na, sineserve na yung food namin dito. Ayan, makikita nyo yung lomi, ayan. Around 300 pesos yung lomi, pati yung in-order namin na champurrado. Ayan. Ayan yung champurrado na mukhang chocolate hills. Isang kanin, ayan. Tsaka yung sausawan ng lomi. Ayan, ibubuhos natin mamaya yung gatas para sa champurrado. Ito yung satisfying na video para sa akin dito. Ayan. Isa sa mga dinarayo yan dito sa Casa Peregrine. Kaya hindi ko na pinalampas na i-try yung champurrado nila. Ayan. Si madam, sobrang supportive. Ayan, bini-videoan niya na. Diba? Bilog na bilog. Ayan na. Ibubuhos ko na dyan yung gatas mula sa dalagang baka. Ayan. Alright. Let's go. Ayan na. Binuhos ko na yun, Medyo umuusok pa yung gatas. Mainit yung gatas dyan. Ayan. Nalulusaw siya, ayan, Ayan. Wow. Sulit na sulit yung binayad ko dito. Ayan. Hindi tinipid sa gatas. Ayan, nalusaw na ang chocolate. Ayan, Para sa akin, sulit yung binayad ko sa champurrado na to. Kasi sobrang sarap niya, as in. Walang halong biro. Ibang champurrado tong natikman ko na to dito sa Casa Peregrine. Kaya kung may oras kayo, pwede nyong itry tong champurrado na to. Akala ko sa video lang siya masarap, pero nung natikman ko, okay pala siya. Ito, may video kami dito na, ayan, yung close-up video. Nung nilulusaw, yan, Ang satisfying tunawin. Pero mas nakaka-satisfy pagka tinikman mo na siya. Ayan. Ayan. Parang ice cream lang na nalulusaw. Ayan, nasa loob yung Bali, may halo siyang tuyo sa loob. May tuyo na siyang kasama dyan. Tapos ang sarap din ng suka nila dito. Ayan. Nagsimula na kaming kumain dyan. Ayan, Masarap din yung lomi, Lomi nila. Ayan, Sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. Ito
Tinry din namin yung Baterol pero hindi ko na na-videoan. Tsaka yung mango shake. Masarap din. Ayan, si Madam. Nasulit naman niya yung pagkain eh, no? Mukha naman nabusog siya. Ayan, kinakain niya na yung gulay niya. Okay ba? Okay daw. Approve kay Madam. Ayan yung champorado natin, no? May tuyo yan. Ayan. Habang may fog, tamang kain lang ng mainit na lomi at mainit na champorado. Tamang-tama sa panahon. Ayun, oh. Kaya yata kami sinipon. Yung banyo nila dito may pangalan na tama o mali. So dito tayo sa mali. Since lagi tayong mali, tama daw sila, Madam. Ayan. Yan yung banyo nila, pangalan tama or mali. Pagdating namin dito sa Casa Peregrine, San Mateo, Rizal, nang marating kami dito, para bang nawala agad yung pagod ng katawan ko. Yung sobrang layo sa mga maiingay sa kabesnan. Agad mong mararamdaman yung katahimikan, tsaka yung lamig ng paligid kasi nga umuulan, tsaka malakas yung hangin. Yung mga puno, mga ibon sa ayan, oh, sa mga puno dyan nagtatatalon, mga nagliliparan. Kasi nga sumisilong sila sa ulan. Yan. Pati na yung mga yan, mga puno ng saging dyan, no? Ang dami. Nagbibigay ng pakiramdam ng pahinga tsaka bagong sigla natin para magsimula ulit tayo sa panibagong araw. Isa sa mga unang bagay na nagustuhan ko dito sa lugar na to ay yung malalim na connection sa kalikasan. Ayan, makikita nyo naman sobrang ganda ng tanawin mula dito sa taas. Hindi lang basta parang isang resort na may magandang tanawin ito. Tila ba ito ay isang sanctuaryo kung saan maaari mong muling mahanap ang sarili mong kapayapaan sa gitna ng kabighanian ng mga tanawin dito sa lugar na to. Isa sa mga masaya ko na experience ay yung paggala dito tsaka yung pagkain. Makikita mo ang ganda ng tanawin mula sa kabundukan. Hindi ito mahirap. Kaya't dito mahirap puntahan. Kaya't perfect sa isang maikling getaway. Habang naglalakad sa bawat takbang mo ay parang nagpapalakas ng katawan mo. At mga tanawin mula sa itaas ay nakakamangha talaga. Para kang binabalot ng kalikasan. At kahit saglit lang, naramdaman mo na may ganito palang tanawin dito sa malapit lang sa lugar ng Maynila. Puro puno, bulaklak at halaman na nakapaligid sa iyo. May mga maliliit din na ilog dyan, makikita nyo. Ayan. Nakaka-relax tignan. At kung gusto mong magpahinga, may mga benches dyan tsaka tree house na pwede nyong tambayan. Ayan. Pwede kayo makapag-picnic. Ayan. Meron, ini-enjoy pa namin dito yung tanawin na yun, no? May ilog dyan tsaka sobrang ganda ng mga kabundukan. Hindi ko akalain na sa ganitong simpleng lugar ay makikita ko yung mga ganitong bagay na matagal ko nang hinahanap, ang katahimikan at connection sa kalikasan. Nature trip lang, guys. Ayan. Sinarado nila dito yung mga activities nila katulad nung ayun yung kasi nga umuulan. Ayan, bumabalik na kami sa taas. Akit muna kami doon. Ayan. Ayan, may mga picture spot dyan na pwede kayo magpa-picture. Bumaba lang kami doon para tignan yung view doon. Ayan, balik na kami dito sa taas. Doon naman kami sa may kabilang side. Check namin kung anong mga ayan. Sabi ni Madam ang ganda daw dito. Ayan. Doon daw kami, sabi ni Madam, sa tree house.
Ayan, dito na yan yung view dito. Ayan. Konti pa lang yung tao masyado. Around 7:30 na yata to or 8:30. Ang daming spot dyan na pwede kayong magpa-picture. Mga Instagrammable sites or spot na pwede kayong mag-picture dyan. Ayan, nagdadatingan na yung mga tao. Ayan, sobrang dinadayo to kahit umuulan. Tuloy ang pagdating ng mga tao dito. Napakaganda naman talaga kasi. Sobrang nakaka-relax. Malayo sa Maynila na puro usok ang malalanghap mo. Ayan, ini-enjoy ni Madam yung tanawin dito. Pagkatapos kumain, tamang tambay lang. Ayan. Punta siya dito sa may tree house. Akit daw kami sa taas. Ayan. Sa mga nagtatanong pala, meron ditong piso wifi para makapag Facebook or makapag internet kayo. Maghuhulog lang kayo ng 10 pesos, 5 pesos. Ayun, ginamit namin na medyo malakas naman siya. Nakapag messenger. Pero wag nyo na asahan na makapag sobrang bilis nito. Pero sakto lang, nagagamit mo naman yung messenger or Facebook. Pero minsan nawawala. Ayan si Madam. Kitang kita mo, ayan o. Ayan yung mga tree house mula dito. Ayan, tanawin dito, ayan o. Mamaya akit tayo dyan isa-isa sa may treehouse na yan. Nag-charge lang ako dito sa treehouse. Pero bawal talaga tumambay dito, guys. Nag-stay lang ako dito para makapag-charge. May mga saksakan dyan sa bawat treehouse. Kung kailangan nyo mag-charge, pwede kayo mag-charge dyan. Pero bawal tumambay. Ayan. Medyo nawawala na yung fog, kaya nakikita na yung bundok. Ayan, bababa na kami sa kabilang side naman kami pupunta. Kung saan nakalagay yung mga parang cabin na pwede nyong rentahan. Pwede yung maglagay ng cabin doon sa kabila. Ayan. Nagagalit na si Madam kasi basa na daw yung sombrero niya.
Pagod na siya sa kakalaka dito. Kanina pa kasi siya pag-alagala. Ako nandun ako sa treehouse. Nag-charge lang. Ini-enjoy ang kalikasan. Ayan. Ay, may mga lovebirds nga pala dito. Ayan, oh. May alaga silang lovebirds. Marami. Ayan, oh. Mga ano yata yan, 100 plus na ibon na lovebirds. Ayan. Chinek namin yung mga rooms dito. Ayan, oh. Mga lovebirds. Okay pa ba kayo dyan? Okay naman sila daw. Ayan. Daming kulungan. Pagbaba namin dito, ayan. Nakita namin dito yung mga cabin. Ayan, oh. Sa kaskada. Ulan tigil ang ulan, guys. Hintayin sana naming tumila yung ulan bago kami umalis. Pero mukhang hindi siya titigil kasi nga may bagyo daw. Papatila lang sana kami. Ayan. Sobrang taas nito, nakakalula. Ayan, oh. Basang-basa na yung jacket ko dyan. Ayan si madam. Nakasombrero lang siya. Nabasa na rin yung sombrero niya. Ayan, oh. Ang angas ng kasama ko. Naka Bass Pro Shops Club. Ayan, meron dito parang lagoon na may tulay, ano. Parang lagoon yan sa ilalim, may tubig. Ayun, oh. Tapos may mga goldfish. Marami silang alagang goldfish dito. Ayun, oh. Papunta dun sa bundok yung tubig. Ayan. Bababa kami din sa may parang coffee shop. Pero walang tao ngayon dun dahil umuulan nga. Siguro maganda dito pagka pumunta kayong hindi umulan kasi ma-enjoy mo yung parang tambahin dito sa coffee shop. Ayan. Yung pagpunta namin kasi dito talagang maulan talaga siya. Kaya yung mga spot na pwedeng tambayan ang hirap kasi babasa ka talaga. So parang sinaglit lang namin siya. Yan. Tinignan lang namin dito kung anong view. Dito, yan, pwedeng tumambay dito kaso nga umuulan yan. Ayan siya. Ayan, nandun kami sa may kabila na yan kanina. Parang nilibot lang namin siya. Ang lawak din dito. Ayan. Ang gandang tumambay. Ayan, yung mga upuan nila dito bakal, no? Medyo kinalawang na nga. Ayan. Kumapal na ulit yung fog kasi medyo lumalakas na naman yung ulan. Ayan. Paalis na rin kami dito. Bali tinignan lang namin dito kung ano yung tsura. Ayan. Takbuhan na dahil lumalakas na yung ulan, guys. Ayan, oh. May titignan pa ako dito sa may kabila kung ano yung itsura. Dito naman sa kabilang side, sa pinakadulo, ayan, parang ginagawa pa yata siya. Ayan yung mga cabin. Parang kainan lang siya ng maraming group. Marami kayong magbabarkada, pwede kayo dito.
Ayan. Ginagawa pa yung iba. Ayan yung itsura. Ayan, pwedeng tumambay dito din kung gusto mo mapag-isa. Ayan. Malayo sa mga tao. Dito ka lang sa Gedli, sa pinakadulo. Ayan o. Sinarado nila yung bridge yung dahil umuulan nga. Pero kung maaraw kayo pumunta dito, baka pwede kayong mag-trail dyan. Tsaka yun yung spider web na yun. Ayan, bababa na kami dito. Sa mga pwede rin kayo mag-team building dito dahil alam ko meron ditong mga rooms. Ayun si Cathy may pusa. Ayan. Babalik na kami sa taas at magkakape ulit bago umuwi. Pagod na si Madam lumakad Ang lakas ng hangin guys Ayan, bumabagyo na. Gala pa rin kami dito. Ayan, try natin angkatin yung kabilang treehouse naman ito. Tingnan natin kung anong itsura ng view dito. Ayan. Aakyatin natin to. Ayan na sumama ni Madam. Pagod na siya maglakad. Eto, aakyatin pa rin natin yan guys. Ayan ang itsura dito. May mga upuan. So talagang pwede talaga ditong mag-relax. Ayan Ang daming treehouse nila dito. Mga 5 yata or 6. Ayan. No smoking, no vaping. Ayan, sobrang kapal na ng hamog. Sana pagbaba namin dito, pag uwi namin, medyo humina na sana yung ulan. At makita yung kalsada. Mahirap kasi bumiyahe ng zero visibility. Ayan. Pero habang tumatagal, dumarami na yung mga tao dito. Ayan mga nakapayong sila. Kami walang payong-payong. Wala kaming dalang payong. Ayan nagtatakbuhan na dahil lumalakas yung ulan. Dinarayo talaga to. May mga foreigner dito. Chinese tsaka Japanese na pumupunta. Ayun yung room. Kung gusto nyo mag-room dito, yan. Around 4,000 to 6,000 yung price dyan. Private room. May kasama na siyang swimming pool. At kung gusto nyo na extra heads, magdadagdag lang kayo ng 1K per head. Ayan, uwi na kami dito guys. Aakit na kami mataas at bababa ulit. Ayan, nag-enjoy na kami dito sa view sa Casa Peregrine. Ayan ayan yung rope course booth, kaso wala kasi nga umuulan. Habang unti-unting umaangat yung araw, sana nga tuloy-tuloy yung pag-araw. Ang mga kulay ng kalangitan na kabundukan sa paligid ay nabubuhay o nakikita natin. Walang ingay, wala kang marinig kundi hangin. At ang mga huni ng hayop at ibon, minsan kailangan lang ng ganitong simpleng sandali para makapag-recharge tayo at magkaroon ng bagong pag-asa. Puno ng pasasalamat at pagsasalamin sa isa sa mga pinakamatinding realization ko sa trip na to o sa biyahe namin na to ay kung gaano kahalaga ang magkaroon ng oras para mag-pause o huminto sa gitna ng pagiging busy. Minsan nakakalimutan na natin ang mag-reconnect sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa atin at nagpaparelax.
Sa mga ilang oras na ako yung nanatili sa Casa Peregrine, napagtanto ko na hindi kailangan ng malaki o magarbong bakasyon para maranasan ng pagmumuni-muni at pagpapahinga. Kung may pagkakataon kang mag-escape mula sa city life, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Mahalaga ang nature trips tulad ng sa Casa Peregrine. Hindi lang para sa katawan mo, kundi pati na rin sa iyong isip at kaluluwa. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana maranasan mo rin ang naranasan ko sa lugar na to. Salamat sa panonood. Ingat. Ride safe guys. Bye.